Okay mga kapatid, ito na yung brake shoe nitong ating Kotxeng Kuba, Volkswagen. Ito po ay pinabanding ko na lang. Magaling kasi yung nagbabanding dito sa Antipolo. Kaya po ganun na lang mga ginawa ko kasi mahal yung bagong brake shoe. Nasa 4,000 mahigit. Oh. Nung araw, nung kabataan ko mga kapatid, talagang brake banding lang ang usong-uso. Bihirang-bihira pa talaga kapag nagre-repair ka na bumibili ng mga assembly ng mga brake shoe at mga brake pads. Yung mga brake pads, matik yan kapag kasaka-saka nagpagawa, bago talaga. Ito po ay mga ceramic talaga yan. Yung mga materials na ginagamit yan, ceramic yan. Hindi yan malakas umubos ng bakal. Samantalang kung halimbawa, nagpagawa ka sa talyer at ang ginamit sa'yo, yung mga Metal King, tako, umasa ka, mabilis mauubos ang brake drum mo, pati ang rotor disc mo doon sa harapan, sa disc brake sa harapan. Kasi yung mga Metal King, malakas kumain ng bakal yan. Kaya nga, yung mugs mo kapag ka Metal King ang gamit mong disc pad sa harapan, sa preno sa harapan, makikita mo, yung mugs mo madumi. Laging dumudumi yan. Kaya ang nangyari, pahugas ka ng pahugas. Pag uwi mo, dadaan ka sa carwash, mainit na mainit yung rotor disc mo, bigla mong pababasa ng tubig, kaya nagwa-warp din yan Kaya, tapos, pag lagi mong ginagawa yon, mapapansin mo na lang kapag mabilis ang takbo mo. Namreno ka ng dahan-dahan lang, nakadantay. Alam ba, tumatakbo ka ng 80. Tapos, ang preno mo, dinantay mo lang ng gano'n. Ayan, nagwiwigil na yung, yung gulong mo. Kasi nga, nawa-warp din. Yung ating mga rotor disc, kapag mainit na mainit yan, babasain mo dahil gusto mong ipalinis yung mugs mo. Dahil nga sa dumi na nakokos ng mga brake pads. Kaya po talaga, ang isang brand new na sasakyan, halos lahat po yan, kapag labas sa kasa niyan, ang ginagamit po na materials ng lining, ay yung ceramic. Yan. Hindi po siya madlakas kumain ng metal. Pero medyo mas mabilis ang kanyang lifespan, mas mabilis siya mapudpod compare doon sa matitigas na Metal King. Pero okay lang. At least hindi naman sisirain ang iyong rotor disc. Kinakabit lang namin yung mga brake shoe. Tapos si Tokayo, ayun, nag-overtime pa. Gusto naming mapabilis yung trabaho namin dito sa Kotxeng Kuba. Yan. At paandarin ko po ulit ngayong gabi itong ating Kotxeng Kuba, yung engine. Itong ating 1600 na engine ng Kotxeng Kuba. O, ayan yung Tokayo ko. Malaki-laki na trabaho natin yan, Halos itong side na yan, Itong portion po kasi na to, lagayan to na spare tire. Yan. Sabi ko, hindi na ako maglalagay ng spare tire dito. At ang ilalagay ko nga dito, yung condenser ng aircon. So, itong butas na to, lalakihan ko pa ng konti yan. Square siguro, dito. Para makapaglagay ako ng auxiliary fan dito. Na magbubuga ng hangin dito sa condenser ng aircon. Ngayon, yun namang compressor ng aircon, madali nang hanapan yun ng pwesto. Kahit sa ilalim yan, or kahit dito sa gilid nito, hindi naman kalakihan yun Kung mapapansin nyo po, kulay yellow to, Galva coat po yan. Pero manipis pa to, Kuya Nel, Isang coating pa lang ba yan? Oo. Okay, kakabit na niya yung brake drum. Kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Anong oras na ba? 6:41. Yung iba po, natapos na ng trabaho kanina, alas 5. Meron naman natapos ng alas 6. Pero kami, ayan, kami yung mga panggabi talaga. Tokayo! Overtime yung Tokayo ko, Tapos si Nel. Si Doms, hindi makakaakyat ngayon dahil maraming ginagawa sa baba. Ngayon mga kapatid, malamig na malamig pa to, Kasi papaandarin ko ulit ngayon. Whoop! Papaandarin ko ulit ngayon to. Ipapakita ko lang sa inyo, wag lang ako mapahiya, kung ito ba ay one click na hindi to umandar almost 20 hours. Ngayon, i-start natin, titignan natin kung one click itong ating makina. Ayan malamig pa mga tambucho, nahawakan ko pa, Tapos ito mga kapatid, pakita ko sa inyo, Yung mga nagbo-Volkswagen, di ba, merong sinasabi na umuusok na, nasusunog, sumasabog. Kasi nga po, dito tumatagas yung gasolina. Ayan, Ayan yung tagas ng gasolina, saka dito. Ayan. Ito po, luma na kasi yung karburador nito.
Kaya ang plano ko talaga, palitan ko to ng bagong karburador. So ibig sabihin, kung luma na yung box nyo, may nabibili namang bagong karburador, palitan nyo na yan. Kasi dito siya tumatagas, dito. Ayan, sa mga shafting nito, diyan sa loob ng karburador. So kailangan talaga magpalit kung tumatagas na yung gasolina. Okay, Kuya Nel. Ang diskarte, tututok mo dito sa Bendix, diyan, tapos dito gaganon mo. Tapos kabit mo na yung positive natin doon sa ating coil. Ayan. Okay. O sige. Tingnan natin mga kapatid. Hindi ko gagalawin dito. Diyan sa karburador. Wala tayong gagalawin. Hawak mo to. Hawak mo to. Ayan. Tingnan natin kung one click. Sige. Kuya Nel. Wala ba nakasayad? Sige. One click. Oh. Ganda, no? Wala tayong ginalaw dyan. Okay na okay yung ating makina. O, tonto yung ano. Kaya nga, paring Randy, bilisan mo na yan. Ha? Kasi na-excite na kaming lahat paganahin to. Kung yan ay palyado, hindi yan magwa one click kung may problema tayo sa makina. So, tambucho kasi, singaw eh. Nag-spark doon. Singaw. Tanggal na yung tornilyo eh, oh. Okay, alam niyo mga kapatid kung bakit ganyan yung andar nito? Kasi yung kuryente natin, ito lang ang supply, oh. Ayan. Kaya mahina yung kuryente natin sa spark plug. Oh, patayin muna natin ha. Okay. Ito lang yung supply doon sa apat na spark plug, doon sa coil. No? Tapos yung body ground natin mahina din. Kaya po parang ganyan yung andar niya, hindi talaga makabigay ng todo dahil nga sa kuryente. Yan. Pero kapag ito po ay naayos na natin, kompleto na yung mga electrical wirings niyan, maganda na yung daloy ng kuryente papunta dito sa ignition coil kasi ito ang magbibigay ng mataas na voltahe para naman yung ating mga spark plug ay makatanggap din ng mataas na voltahe at paputukin niya doon sa loob ng combustion chamber yung gasolina. Ayun. O, isa pa. Last one, bago ko ipagpatuloy yung vlog ko, meron po akong ginawa kahapon. Isang senior citizen na subscriber ni Autoran, humingi po ng tulong sa atin. Panoorin nyo po mamaya ang kanyang kwento. Sige, one more time. Ayun. One click. Di ba? Kaya lang, kakapusin talaga ng kuryente yan kapag ka nire-revolution mo. Kasi, unang-una, yung alternator natin, hindi pa yan nakakonekta. So, yung 12 volts lang na eksakto, ang nagagamit natin galing dito. 12 lang talaga yun. Hindi gumagana yung ating alternator. Baterya lang po talaga yan. So mga kapatid, panoorin nyo po itong aking sinasabi sa inyo na nawaw mali na naman dyan po sa Banawi. Kuya, saan ka galing? Anong lugar? Ngayon, galing ako ng Taguig. Taguig. Oo. Anong problema nitong Fortuner mo? Kasi pagka ni-start ko, mga ilang segundo lang, mamaya namamatay. Tapos lumalabas yung check engine, charging malfunction. Charging malfunction. Ngayon, ang ginawa ko, nadala ko sa Banawi. Sabi mo, kaibigan mo naman. Medyo kaibigan ko naman din. Kasi siya ang gumawa dating sasakyan ko. Tapos ano ginawa? Tapos sabi niya, ang nakikita niyang problema, alternator. Alternator kasi charging malfunction. Pero yung pag in-start mo, namamatay. Ang ginagawa mo, para hindi mamatay, paano? Inapakan ko lang konti yung gas. Apakan ng konting gas? Yung para accelerator. Para yung revolution niya, tumaas. So parang i-revolution mo muna, pero once na ma-revolution mo na, okay na? Parang gano'n. Okay na. Pagka umakyat na siya, tapos pinindot ko na yung aircon, tuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy na, kasi tumataas na yung minor no? Oo. So ngayon sir, anong ginawa nila? Sabi nila, ibaba ang alternator. Okay. Pero ang nangyari, binaba nila, pinalitan nila kagad yung bearing. Pulley. Pulley. Pulley at saka si bearing. Okay, oo. Kaya nung gulat na ako, yung bila sa akin, 5,400. Okay. Nang hindi sinabi sa akin na papalitan nila yung ganyan.
Bearing, saka Saka pulley. ilang bearing? Dalawa. Dalawa. Saka isang pulley. Tapos pulley. Magkano binil sa inyo? 5,400. Mura. Kasi yung pulley nito, yung original, napakamahal. Diba? 3,000 daw. May bearing ka pa. So, normally, ang labor, siguro, nasa pinakamura yung 1,000, tas 1,500, o tapos idagdag mo yung pulley, saka bearing, mura yung kaibigan mo talaga. Hindi ka niya tinaga. O, mura. Kaya lang, ano nangyari? Kaso ganun pa rin eh. Pinauwi niya sa akin, sabi niya, sige, obserbahan mo, sabi niya. Ayun. Pagdating ko sa bahay, pinatay ko, tapos mainit pa yung makina. Oo. Pinatay ko, tapos in-start ko ulit. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Mamatay. Kaya sabi ko, Balik ka ulit. binidyo ko. Oo. Tapos pinakita ko sa kanya, balik mo sa akin, sabi niya. Balik. Ano nangyari pagbalik nyo? Pagbalik ko doon, kumuha siya ng isang alternator na medyo bago-bago kaysa yung luma sa akin. Sinalpak niya. Sinalpak niya. Tapos tinisting Sabi niya, mga almost mga 30 minutes pinaandar. Oo. Nung hindi na namamatay, sabi niya, obserba mo. obserba mo, Okay, sabi niya. Pero iniskan niya yan, sir. Iniskan niya. Iniskan niya, Oo. kaya lang maliit lang yung scanner niya. Maliit na scanner. Oo. Diyan, at saka doon, tinignan niya. To make the long story short, pumunta kayo rito, ang unang sabi ko kay kuya, iskan ko muna yan, sir, para malaman natin kung ano yung problema. Sa mga ganitong sasakyan, tulad nito, Toyota Fortuner 2021 model, moderno na to, ang technology nito, hindi pwede dito yung atake na pang old school. Kasi parang ang nangyari dun sa inyo, kung iniskan man niya, palibasa, ang nakita niya, Charging voltage malfunction. Yun ang sinabi Charging niya. So, ang malfunction. unang inisip nung mekaniko, alternator. Ganun kasi yung nangyari. Ako naman, nung sinabi niyo sa akin yun, ang unang inisip ko, scanner. Iniskan ko, meron siyang 3 error codes. Error codes. Kaya lang dito, mga kapatid, ipakita mo to. Dito kasi, ay na-delete ko na kasi yung error codes. Itong CM, itong sonar, at saka yung HAL. Yan yung mga may error kanina kay sir. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung error codes na yon. Lalabas tayo dito sa application. Ito yung una-una. Ayun. So, DTC niya, Diagnostic Trouble Codes, U0131, Lost Communication with Power Steering Control Module. Okay, tapos ang sumunod, B2430 LED headlight, yan, sa left side. Tapos yung UO100 lost communication with ECM, PCM. So yung mga errors na yan, delikado to, tulad nitong una, itong lost communication with power steering control. Yan ba nakita niya nung una, nung piniskan nyo? Yun ang di ko alam. Kasi, sir, nung siya lang tumitingin, nakaganyan lang siya. Oo. Hindi niya ako tinawag na may problema. Wala. Yun, oo. Wala siyang sinabi sa akin. Okay, ako naman mga kapatid, dahil nakita ko, may error codes, may fault. So, ang ginawa ko, chinek ko muna. Tapos, sinabi ko sa inyo, may error codes, pinakita ko sa inyo yung 3. Yeah, 3. Tapos, dinilit ko yung codes. Sabi ko nga kay sir, ganito sa kasa, ganito yan. Pag nagpapunta ka doon, i-scan nila, may bayad yun. Magkano? Sabihin na natin, 3,000. So yung scan nila, may bayad 3,000. Pero pag pinagawa mo sa kanila yung sasakyan, wave na yon. Wave na. Pero pag hindi mo pinagawa, bayad ka ng 3,000. O kaya 2,000. Yan. Pero ang ginawa ko, mga kapatid, dinilit ko yung code. Kasi kayo po ay subscriber ko, ano? Opo. Dinilit ko yung code para lang malaman natin kung baka iyon yung nakaka-apekto, nagko-conflict dito sa sasakyan. Dahil nga, ang sabi dito, lost communication with power steering control, delikado yan. Kaya ang gagawin ng computer, ng system, ng sasakyan mo, i-check engine ka niya. Para mag-worry ka, no? Para ipagawa mo, ipaayos mo, no? Maaaring nagkaroon ng glitch yung computer mo, na lumabas yung error na yan, kaya ka nagkaroon ng check engine. Ngayon, dahil doon, namamatay. Ang ginagawa niya, nilalagyan niya ng problema. Hindi ka pwedeng tumakbo ng dire-diretso. Ayusin mo muna. Bibigyan kita ng isipin. Di ba? Bibigyan kita ng problema para hindi ka madisgrasya. Ngayon, nung dinala dito, pumunta sa akin. Subscriber mo ako, dati. Wala pa ng problema yan. Gusto niya Subscriber mo na ako. So, nakikita ko, sabi ko, parang ang galing-galing ni Sir. Hindi na. Parang nakikita ko yung dinadala dito yung mga problema, binabato rito, na naayos mo.
Kaya sabi ko, ngayon may problema tayo. Sa Kaya kanya pumunta na ako. po, kasama niya si misis niyo, no? Kasama ko misis. Ngayon, kuya, ito ang sinasabi ko, yung kaibigan mo, okay yun. Ginawa naman niya lahat yung kaya niyang gawin. Okay. Alternator, mura yun. Siningil niya sa'yo. Isa lang naging problema. Kailangan maganda scanner mo. Opo, kaya nga po tayo nag-upgrade eh. Yung mga mekaniko, kailangan maganda scanner natin. Kasi dahil sa scanner, makikita niya lahat yung problema at yan din ang tutulong sa'yo. Ito kasi upgraded version na po itong scanner natin na yan. Kaya itong mga bagong mga errors na yan, di ba? Yung scanner ang magko-correct. Ang mga doktor nga eh, ang tagal na ng mga doktor pero sila may mga seminars para doon sa mga bagong sakit, bagong gamot. Di ba? Taon-taon yan may Tuloy-tuloy yung seminars. seminar. Tuloy-tuloy. Ganon din po dito sa sasakyan. May mga bagong sira, may mga bagong virus doon sa computer na kapag ka nangyari yun, i-error ka niya. Okay. O ngayon, wala na pong problema to kasi na-delete ko na. Papatayin ko ulit. Dati, pag pinatay mo, in-start mo, mamatay ulit. Kailangan apakan mo. Kailangan apakan mo. Dito, walang aapak sa atin. Okay. Okay. Buksan natin. Start ulit natin. Kanina, wala pang isang minuto. Kanina, wala pa isang minuto. Namatay. Nakita mo naman, di ba? Pinatayan ka Tinry niya. ko eh. Tsaka hindi ba one click dati? Hindi. Yung pagka may error, hindi one click. Kung maabot ng 4 na beses. Yun. Yun. So, hindi po ako magaling. Ang magaling po yung scanner. Kaya, ayun ang pasasabi natin. Hindi, magaling ka kasi yan, instrumento lang yan eh. Ikaw rin nag-iisip kung ano gagamitin mo. Di ba? Di ba? Kasi kung sabi mo, nandyan yan, pero kung hindi mo gagamitin ng tama, wala din Opo. So, nasa siya pa rin yan. So, dinilit ko naman yung errors kasi puro to lost communication. Ngayon, kung halimbawa, dinilit ko, hindi nawawala yung problema, nandun pa rin. Halimbawa, dinilit ko yung error codes na yan, yung 3. Pagka-delete ko, pag-start ko, bumabalik, ibig sabihin nun, posibleng sira yung module. Kaya talagang lost yung communication. So dito, wala na siyang check engine. Tapos hindi na namamatay. So ibig sabihin, posibleng nagkaroon lang ng glitch. Okay. Nagkaroon lang ng baka nag-DIY kami, natanggal o nasalda ka. Nangyayari po yan Nasalda ka ng matindi sa isang rough road, dinaan mo, tapos nakalog yung mga sakit niya. Pwedeng mangyari po yan mga kapatid. Lalo na steering mo pinag-uusapan dito. Miya't maya gumagalaw to, umiikot yan. So pwede talaga magkaroon ng problema. So yan mga kapatid, Kuya Rapi. Yes, mukhang okay na to. Ano po masasabi niyo? Pakita po kayo. Ano po? Ang ma-recommenda ko lang, kung may problema kayo, dalhin nyo kay Sir Randy. Auto-runs lang yan. Antipolo, malapit lang. Ngayon lang. Salamat po. Mga kapatid, bye-bye. Hindi siya nagastusan ng malaki. Okay na yon. Yung alternator, okay naman yon. Sige po, bye-bye. Thank you. Thank you.